Ibig ng Diyos na tayo ay maging kaisa niya at mayroong aktwal na pakikisama sa Kanya. Ang pagiging isa at pakikisama na ito ay ipinahayag ng Panginoong Hesus sa ganitong paraan. Malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Sinabi ni Hesus sa Ama noong gabi bago siya ipinako sa krus, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin, at sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal. Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon, upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong minahal bago pa ba natatag ang sanlibutan. O makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala ko sa kanila ang pangalan mo, at aking ipapakilala upang ang pag-ibig mo sa akin ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Ang pagiging kaisa at pakikisama sa Diyos na ito ay grasya o regalo ng Diyos na hindi pinagsisikapan nating makuha sa pamamagitan ng pagiging mabuti. Ito ay isang relasyon na tinatanggap natin kapag naging totoo at tapat tayo sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos ng katotohanan. Si Jesus na anak ng Diyos ang katotohanan. Ang Espiritu Santo ay Espiritu ng katotohanan. Bago tayo magkaroon ng pakikisama sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, kailangang harapin muna natin ang katotohanan. Itigil at talikuran na natin ang kasalanan at ang lahat ng ating pagdadahilan sa ating mga kasalanan. Na magkasala sina Adan at Eva, nahiwalay sila sa Diyos. Naputol ang kanilang pakikisama sa Diyos. Ang pagdadahilan ni Adan na si Eva ang dahilan kung bakit siya nagkasala ay hindi nagbunga ng pagpapatawad sa kanya. Ang pagdadahilan ni Eva na ang diablo ang dahilan kung bakit siya nagkasala ay hindi rin nagbunga ng kapatawaran. At lahat ng nagbibigay ng sari-saring dahilan tungkol sa kanilang kasalanan ay hindi magbubunga ng kapatawaran dahil ipinahayag na ng salita ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't wala tayong maidadahilan maging sino man tayo na humahatol, sapagkat sa paghatol sa iba, ang ating sarili ang ating hinahatulan dahil tayo man ay nagkasala. Ang pagdadahilan ay parang isang pader. Hanggat sinusubukan nating iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng mga palusot, hindi natin kailangan ang tagapagligtas. Ngunit sa sandaling bitawan natin ang ating mga dahilan, ang Espiritu Santo ay malayang nakapag-uugnay sa atin kay Jesus, ang anak. Doon nagaganap ang unang Juan 1:7. Ang dugo ni Jesus ang nag-aalis ng pader ng kasalanan, kaya wala nang hadlang sa pagitan natin at ng Diyos. Ang salitang Griego para sa pakikisama ay koinonia, na nangangahulugang pagkakaroon ng parehong bagay o pagkakaisa. Ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Anak. Ang Ama at ang Anak ay nananahan sa ganap na liwanag at katotohanan. Hindi tayo maaaring makisama sa kanila habang tayo ay nasa kadiliman ng kasinungalingan o pagkakaila. Ang pakikisamang ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu ang nagsisilbing tulay. Siya ang nagdadala sa atin sa liwanag at nagbibigay sa atin ng lakas na manatili doon ng walang takot dahil alam nating tayo ay pinatawad na. Ipinapakita ng banal na Espiritu ang ating kasalanan, hindi para pahiyain tayo, kundi para palayain. Bunga nito, ititigil na natin ang pagdadahilan at aaminin na natin na tayo ay nagkasala. Bunga nito, ang dugo ni Jesus ay naglilinis sa atin
habang tayo ay lumalakad sa liwanag. Dahil tayo ay malinis na at tapat, nararanasan natin ang malalim na relasyon sa Ama at sa Anak. Ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahayag, na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na Kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ang ating pakikisama sa Diyos ay hindi bunga ng ating pagiging perpekto, kundi bunga ng ating pagiging tapat sa harap ng Diyos na perpekto.